Meron ka bang printing business? Dapat guys, meron ka nito dahil malaking tulong ito. Lalo sa mga nag-uumpisa pa lang sa mga gustong mag-printing business, magandang guide ito or tool na pwede mo magamit sa business mo. Meron tayo dito printing sales and expenses tracker. Ang kagandahan dito guys sa ating sales and expenses tracker dito sa ating graph in summary dashboard, meron tayong chart na makikita mo yung total sales, total expenses, total net profit, yung sales expenses chart, category, yung date chart, yung payment method, yung description chart, at yung monthly chart. So, pera dito sa ating graph in summary, meron din tayong transactions. So, makikita mo lahat ng ini-input mo dito. Andito lahat yung record yan, guys. Makikita mo siya. Meron din tayong dashboard na makikita mo yung monthly profit, total expenses, yung total sales mo. At meron din tayong kasamang materials calculator tulad nung mag-printing. So, pwede ka mag-compute dyan kung magkano siya at kung magkano mo siya ibebenta. Ayan. So, gagawa natin ng sample yung mamaya. So, meron naman akong ni-ready na dyan. Ayan, no? Sa mag-printing yan. At syempre, meron siyang bonus na kasamang price list para sa ating docs printing, photocopy, typing job, scan price list, yung photo printing, yung REST ID, at yung lamination natin. So, ito yung mga presyo dito, guys, ay idea lang to. So, pwede mong tignan, pwede mong dagdagan, or pwede kang bumaba o i-adjust mo na lang. Depende dyan sa business area nyo. Okay? Yan. So, depende kasi sa area kung saan kinukuha yung materials. So, may dagdag din yan sa ating mga shipping fee, di ba? So, meron kayong idea dyan na pwede kayong magkaroon at magamit nyo rin. Itong template natin, guys, ay sa Google Sheet ito. So, gagana lang to sa Google Sheet. Kung meron kang Google, gaganang-gagana yan dahil mag-create or sign in ka lang naman sa Google Sheet, magagamit mo na itong template natin. So, maganda siya gamitin sa laptop at sa desktop. Yan. So, di siya pwedeng gamitin sa cellphone kasi maliit yung screen niya at hindi nagpa-function yung ibang features niya pag sa cellphone. So, mas maganda siya gamitin sa laptop or sa desktop. Para sa mga magtatanong, sa mga hindi pa kabisado yung Google Sheet, kailangan ba ng internet? Yes po, kailangan ng internet para maggamit mo tong template natin. Gamit yung Google Sheet natin. Okay? So dito, madali lang naman to guys gamitin. Napakadali lang din naman. Ayan. So meron tayong graph in summary dashboard. So wala siyang data dyan kasi gagawa tayo ng sample. Ayan. So 0-0 lahat yan. Yung graph in summary, yung transaction natin, wala tayong nakikita dyan. Yung dashboard natin, wala din. So, tuturuan ko kayo paano siya gamitin. Pati yung materials and calculator. Okay? So, bonus na din naman yan. At ito ay itong mga idea natin para sa ating price list. Ayan. So, punta lang tayo dito sa ating transaction. Ayan. So, kailangan nakalabas yung sidebar natin, guys. Ito. Yung enter transaction. So, dito ay mag-i-input. So, napakadali na lang. Mag-input ka na lang dito. Automatic na yan. Lalagay na yung mga details dito sa ating graph in summary, transaction saka sa dashboard. So, automatic na yan, mag-update yan. So, gagawa tayo ng sample. So, kailangan, meron tayong sidebar dito nakikita. So, pag wala yan, so, sample natin, tanggalin natin. So, pag wala yung sidebar natin, ang gagawin mo dyan, i-refresh mo lang. Okay? So, if, pindutin mo lang yung F5 para ma-refresh yung ating Google Sheet. Ayan, so refresh lang natin. So pag nag-refresh tayo, lalabas itong pop-up message natin na copying this sheet is restricted. So unauthorized copies may be deleted. So bawal kopyahin or mag-make a copy yung template natin. Kung ano yung binili mo, yun lang. So bawal siya i-share sa iba kasi madidelete yung pinaka-data. Ayan. So mas maganda yung sigurado guys. Mas maganda yung one account, one user only para sigurado, di ba? Para hindi mawala yung mga data. So, ganun lang din naman yun. Iwas delete ng mga data. Okay? So, wag nyo i-share. Wag kayo make a copy ng template natin. So, pag lumabas na yung sidebar natin,
So, ang gagawin natin dyan, i-click lang natin tong date. Kasi mag-i-input tayo ng date, di ba? Kung kailan tayo mag-i-start. So, ngayon tayo mag-i-start ng ating template. So, ngayon natin siya gagamitin. So, kiklik lang natin March 4. Sa category, guys, kunyari, expenses muna tayo. Yan. So, dalawa kasi yung type, di ba? Yung sales saka expenses. Expense, yung pagpipilian natin, dalawa lang naman yan. Yung sale, yung kita mo sa printing shop mo, yung expense o expenses ay yung gastos mo. So, unahin natin yung expense. So, lagay natin dito ay sa category. Lagay natin ay electricity. Mas maganda guys, pa nag-input kayo, naka-caps lock para maganda tignan. So, electricity. So, description yan. So, ano nga ba yung electricity natin? So, lagay natin Meralco. So, magkano yung babayaran natin si Meralco? So, lagyan natin 2,000. Paano natin siya babayaran? Cash or GCash? So, lagyan na lang natin GCash. So, click lang natin Submit. Ayan, sabay okay. Ayan, so, automatic, lalabas na kagad dito yan sa ating transaction. Ayan, no? Yung date, category, expense, kung ano yung type, description, Meralco, amount, 2,000, at payment method ay GCash. So, pupunta tayo dito sa dashboard. So, automatic na din yan, guys. Lalabas na din dito yan sa ating dashboard. Yung month, sales, total expenses, yung net profit. So, negative. Utang tayong 2,000. Di ba? So, dito tayo sa graph in summary. So, makikita nyo dito sa graph in summary, yung ating total sales, wala pa kasi nga wala pa tayong nilalagay. Yung total expenses natin ay 2,000 kasi yun pa yung nilagay natin. Yung total net profit natin, so negative pa yan. Diba? Yung sales expenses chart, meron na isa. Yung category, so kulay blue, isa pa lang yan kasi isa pa lang nalalagay. So mag-sample pa tayo. So maglagay tayo ng sales naman. So March 4, category, lagay natin ay mag. So mayroong magpapagawa sa atin ng mag. Piliin natin sales, so lagay natin mag printing. So, magkano ipapagawa sa atin? Lagyan natin ay 5,000. Yan. So, paano tayo babayaran? Lagyan na natin cash. Sabay okay. Yan. So, automatic, magre-refresh yung ating dashboard. So, andito na. Lumabas na yung total sales natin. Ayun o, 5,000. Yung expenses natin na 2,000. Yung total net profit natin ay 3,000. So, ano na siya? Nabawas na siya dun sa ating total sales. Diba? So, napakaganda tignan, napakadali lang din gamitin. So, mayroon tayong sales and expenses chart. So, makikita nyo lahat yung data dyan sa ating graph in summary. Punta tayo sa transaction. So, andito na din kagad yan. So, automatic na yan. So, mag-input ka lang na mag-input dito araw-araw sa ating sidebar. Automatic na din yan, guys. So, pag may nagtanong, kunyari, paano yan, sir? Mali yung na-input. So, ang mangyayari kasi dyan, guys, kailangan mo delete lahat. So, kailangan, yun lang talagang kailangan gawin pag nag-input ka ay tama. Okay? Para hindi ka mag-delete lahat. Kasi, pag nag-input ka ng mali at marami kang nailagay, so, kailangan mo lang talagang i-delete lahat para maitama lang. So, gagawin mo, bago ka mag-enter ng, data dito sa ating sidebar, ay tama. Okay? Yun lang din naman yun. So, hindi kasi pwedeng mag-delete tayo ng isa, automatic, kumbaga parang hindi kaya ng ating template. So, kailangan, pag nag-input tayo ay tama. So, yun lang naman yun. So, kailangan natin mag-input ng tama ka para hindi tayo magkamali. Okay? Ayan. So, maglagay pa tayo ng isa pa. March 4. Expenses ulit. So, maglagay tayo ng internet. So, lagay natin ay Converge. So, magkano ba yung binabayaran natin sa Converge? Converge. Balik pa spelling. Verge. Ayan. So, 1.5. So, bank transfer pa nagbabayad ng payment. So, depende kung gusto mo cash or GCash. So, bank transfer. Ayan. Lagay natin bank transfer. So, okay lang natin. So, automatic yan magre-refresh yung dashboard natin. Ayan. Di ba? Nandiyan na lahat yan. Ayan o. So, wala ka na ibang babaguhin dito.
Wala ka nang babaguhin dito sa ating transaction. Sa graph in summary, wala ka na rin babaguhin. Sa dashboard, wala ka na rin babaguhin. Automatic na yan, guys. Magre-refresh yan. Every input mo ng data dito sa ating sidebar. Okay? Ayan. So, pag gusto mo yung wala itong sidebar, i-kiss mo lang yan. O kaya close sidebar. Tapos, pag gusto mo lumabas ulit yung sidebar natin, i-refresh mo lang. Lalabas ka agad yung sidebar natin. Okay? Ayan, no? Diba? Ayan. So, maglagay pa tayo ng, ay dito guys, mapapansin nyo dito sa ating dashboard. So, dito ay buong March yan. Yung isang hilera na yan. Pag nag-input ka ng April, dito sa pangalawa na yan. So, makikita mo kaagad yung pinaka-summary dyan. So, madali lang din. So, transaction, lahat ng ini-input mo. So, maglagay pa tayo ng isa. 4. Okay, so March 4. Lagay natin ay category. So, lagay natin ay supplies. Expenses. So, description. So, bond paper. Ayan. So, magkano ba yung bond paper? So, lagay natin 205. So, paano natin siya babayaran? Cash, GCash, o bank transfer. So, kahit alin dyan. Click lang natin OK. Ayan. So, automatic na lalabas kagad dyan sa ating transactions. Sa dashboard, lalabas na rin dyan. So, automatic na siya. Nag-total. Sa graph summary, so meron din kagad dito. Ayan, sa category chart, may supplies tayong nilagay, 25%. Electricity, mag, internet. Dito naman sa description chart, bond paper. Converge, Meralco, mag-printing. Sa payment method, GCash, cash. Saka yung bank transfer. Ayan. Sa sales and expenses, yung expenses natin ay 3 na. Yung sales natin ay 1 pa lang. Ayan, diba? So, makikita mo lahat yan dyan, guys. Ayan. So, madali lang mo siya gamitin. Tapos, dito na tayo sa materials calculator. So, X lang natin to. Ayan. So, hindi na siya kailangan dito para sa ating materials calculator. Okay? So, dito, meron akong sample na nilagay. Ayan. Sa materials calculator, yung materials cost, quantity, saka yung cost niya, yung presyo niya. Okay? So, naglagay ako ng mug. So, 1 piraso mug lang to. Sample lang naman to. Yan. Sa mug, 1 piraso, magkano ba 1 pirasong plain ngayon na mug? Nilagay ko ay 30. Tapos, 1 piraso. Diba? So, thermal tape, 2 pesos na lang, kasi 1 piraso lang namin gagamitin mo eh. Ay, 1 piraso lang naman yung ipiprint mo. 2 pesos. Lagay mo lang isa din. Ink sabli, nilagay ko ay 10 pesos. Okay? So, depende kung magkano ilalagay nyo. Yung pack ay isa lang din, yung quantity niya. Sa plastic, nilagay ko ay 3 pesos. So, pag nag-print ka na isang mug, siyempre, kasama na yung plastic dun. Diba? So, 3 pesos nilagay ko. Tapos, 1 peraso. Sa paper sabli, 5 pesos ang nilagay ko. Yung sublimation paper yan, guys. Okay? 1 piraso. So, bala kayo magdagdag pa kung anong gusto nyo dadagdag. So, ang pinaka-total niyan, yung retail naka 50% tayo ng markup. Yung retail price niya ay 120. So, katamtama lang yan. Sa 1 piraso, pwede mo siya ibenta ng 120 pesos. Yung white yan na mug, sublimation mug. So, meron kang profit na 40 pesos. Ayun, yung total production cost niya, materials plus labor plus yung electricity, permit, rent, ay 80 pesos. Ayun, lahat-lahat na yun. Diba? Tapos, nag-price markup ka ng 50%. Ayan. So, 120. So, maglagay pa tayo dito ng box. Kasi, yung iba, diba, gusto mo i-box. So, lagay natin ay 5 piso yung bawat isang box. So, lagay natin isa lang. So, 130. 2. Ayan. So, pwede magawing 130. O pwede naman 135. Diba? Ayan. So, bahala na kayo mag-experiment gamit itong materials calculator natin. Basta naka 3%, 30% yan para sa labor cost. Yung ating electricity, permit, rent, 30% din. Tapos, naka-markup siya ng 50%.
Ayan. So, bahala na kayo. Explore nyo na lang tong materials calculator na to. Pwede mong gamitin, pwedeng hindi. Okay? Ayan. Ang importante naman dito ay yung ating printing, sales, and expenses. So, nilagyan ko lang siya ng materials calculator. At yung price list natin. So, para may idea kayo. Tulad nito, yung ating typing job, meron ako nilagay dito, yung resume, kung magpapatype siya ng resume. Pag isang papel, 1 page o 2 page, 60 pesos yung singil ko doon. Hindi pa kasama yung print dyan, type lang yan. Diba? Yung research, kung papa-research sila, siyempre ilalagay sa bond paper. Kung isang page, up to 10 page, so 50 pesos to 100. So, bahala na kayo kung magdagdag o magbawas dyan. Yan naman sa photocopy o sa Xerox, black and white, 3 pesos. Back to back, 5 pesos. So, pwede magdagawing 6 yan. Hindi na pa pwedeng gawing 4. So, bahala na kayo mag-experiment. Basta mayroon lang kayong idea. Yan. Sa scan, per page ay 20 pesos to 25. Pag half document, 15. ID scan, 10 pesos. Yung ID picture scan ay 10 pesos. So, pwede magawing 15 pesos yan. Okay? So, bahala na rin kayo, guys. Yan. Sa gusto inquire kung magkano itong ating Google Sheet template ay 99 pesos lang to, guys. Okay? So, 99 pesos lang ito. Saan nga ba mabibili yung template natin? Siyempre, dito lang yan sa ating dgbili.com. So, click nyo na lang yung link yan sa ating description or sa comment section. Dito sa website natin, guys, meron tayong maraming pwede pagpilian. Yan. So, isa na dyan yung ating printing expenses tracker natin. Meron din tayong mga template. Ayan. So, madami yan, guys. Meron din tayong auto pricing calculator para yan sa binil. At meron din tayong monthly sales. Pwede magamitin yan kahit saan business. At meron din tayong cash in, cash out, monthly sales tracker. So, marami tayong pwedeng pagpilian dito, guys. So, i-click natin yung printing sales natin. So, click lang natin. Ayan. Dito sa website natin, guys, meron tayo laging promo. So, makikita nyo sa taas, naka 20% yan. So, copy mo lang yung promo code. Ayan. So, click mo lang yung add to bag. Check out. Ayan. Dito, guys, sa ating promo, kailangan, meron din kasi siyang minimum. So, kailangan ay 198. So, ibig sabihin, 299 para may apply mo yung QR code natin. Yan. So, hindi siya gagana. So, kailangan 198. So, ibig sabihin, pag 99, di pwede. So, gagana lang yung QR code, discount code natin pag 198 yung total ng purchase mo. Okay? So, dito, kailangan dito, guys, pag nag-checkout ka, ilagay mo yung tamang email mo. Kasi, dyan ibabind yung Google Sheet natin para ma-open mo siya dyan sa email na ilalagay mo. So, kailangan tama yan. Okay, yung full name, yung country, yung phone number, at higit sa lahat yung reference number, yung payment. So, gagawin mo dyan, magbabayad ka muna 99 pesos dito sa ating GCash, ayan, or di naman kaya sa ating Maya. Pagkabayad mo, hanapin mo yung reference number sa GCash mo or sa Maya mo, ilagay mo dito, input mo dito, sabay continue para ma-process ng system natin. Tapos hintayin mo na lang yung sa email mo, yung invitation para dun sa ating Google Sheet template.